Hanggang abot dibdib na baha ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil sa pabugso-bugsong ulan mula pa kagabi. At sa ilang lugar, dagdag problema ang basura na bumabara pati sa mga pumping station. Saksi, si Mark Salazar. Halos abutin ng tulay ng umapaw ang Letre Creek sa Malabon kanina madaling araw. Binaha ang P. Aquino Avenue. Pagdating sa Rizal Avenue malapit sa City Hall, abot tuhod ang baha. May ilang rider na napilitang itulak ang motorsiklo, habang ang iba ipinarada ang sasakyan sa tulay para hindi masira. Malalim na kaya nilabas po. Oo. Tumataas pa yung tubig eh. Palagi bang ganyan? Oo sir, taon-taon yun. Tawaran talaga sir, nakakapagod na to. Malakas din ang ulan at hangin sa Valenzuela kagabi. Mabilis na binaha ang MacArthur Highway sa Barangay Karuhatan. Sa Marulas, nahirapan sa baha ang mga motorsiklo. May umapaw ding creek sa isang subdivision, kaya binaha ang mga kalapit na kalsada. Kaninang hapon, hanggang binti pa rin ang baha nang mag-ikot si Mayor Wes Gatchalian. May mga umikot ding bangka ng mga rescuer para tumulong sa mga residente. Zero visibility sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Bumaha agad sa NS Amoranto Street malapit sa Araneta Avenue. Kaya tinanggal ng mga taga-DPWH ang mga bara sa mga kanal. Sa ilang bahagi hindi na madaanan ng light vehicles ang kalsada. Sa Santo Domingo Avenue wala ring makadaan. Hassle lang, wala tayong magagawa. Umulan din ng malakas eh. Papatila na lang, hanggang lumubog. Pasado hating gabi, nagsagawa ng pumping operation ang QC Engineering Department sa kalapit na E. Rodriguez Avenue. Sabay-sabay na ipinagana roon ang tatlong pump ng QC-LGU, ng MMDA at DPWH para mabilis mailabas ang tubig mula sa mga drainage sa Araneta Avenue patungong San Juan River. Nang muling bumuhos ang ulan sa Quezon City kaninang umaga, bumaha ulit sa ilang kalsada gaya sa Barangay Mariblo. Sa NS Amoranto Street hanggang dibdib agad ang tubig. Gumamit na ng bangka ang ilang residente. Binaha rin ang bahagi ng G. Araneta na sakop ng Barangay Talayan dahil sa pag-apaw ng Talayan Creek. Muling binuksan ng mga pump sa E. Rodriguez para bumaba ang tubig. Matapos ang halos isang oras, humupa ang baha sa G. Araneta. Pero naiwan ang sandamakmak na basura. Nakita nyo yung obstruction na yan sa daluyan ng tubig baha. Yung basura na yan, yan ang isa sa tinukoy na dahilan kung bakit nagbabaha pa rin dito. Halimbawa sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kung tutuusin, napakalaki ng absorptive capacity nitong creek na ito para sa floodwater. Pero syempre, kung ang daluyan naman ay may barang ganyang karaming basura, aapaw talaga ang tubig sa kalsada. Yan na yung nakikita natin sa balita. Ito'y hindi na problema ng infrastruktura. Ito'y problema ng behavior ng mga tao na sana raw ay magbago. Naglinis doon ang mga taga-Skyway kung saan bukod sa mga single-use plastic, may nakuha ring malalaking tabla, maleta at sako-sakong balat ng bawang. Nagsagawa ng pumping operation ng MMDA mula sa bagong drainage system ng G. Araneta para itapon sa Main Creek palabas ng San Juan River. Sa Maynila, halos mag-zero visibility sa ilang daan pasado alas 7 ng umaga kanina. Tumila ang ulan kalaunan pero hindi agad humupa ang baha. Gutter deep ang baha sa Rojas Boulevard Service Road pero sinuong pa rin niya ng delivery rider at senior citizen na si Lucio. Perwisyo po ma'am, grabe. Pagka malalim talaga, hindi na bibiyahe, mapeperwisyo ka eh. Mas malaki pang magagastos mo sa paggawa, change oil, ganyan. Bayad mekaniko, huwag na lang bumiyahe. Binuksan ng DPWH ang mga drainage para alisin ang bara. Pero ang problema, makipot din ang bukana ng drainage kaya hindi agad makababa ang tubig. Pinapa-redesign ko ngayon lahat ng inlet ng major roads para palakihin. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan. Plano ng DPWH lagyan ng trash trap o pangharang sa basura ang daluyan ng tubig dahil maging ang mga pumping station, pineperwisyo raw ng mga basura.
hindi lang tubig ang nahihigop pati basura. Yung basura, hindi lang yung waterways ang kinaklag niya, sinisira din niya yung mga pumps natin. 4 na pumps na ang ilang buwang sira sa Maynila, kaya pansamantala munang pinapagana ang backup pumps. Kahit na malakas yung ulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babahain tong area na to. Ayon kay Secretary Dizon, pinag-aaralan ang paglalagay ng detention basin sa Raha Sulaiman Park para may pansamantalang imbaka ng mahigit 3 milyong litro ng ulan. Yan din ang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa situation briefing niya kanina. Ayon sa Pangulo, target nila ang paglalagay ng imbaka ng tubig sa ilalim ng ilang pasilidad gaya ng football o open fields. They have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. Pag-aaralan din, aniya pwedeng gawin sa mga naiipong tubig para mapakinabangan imbes itapon sa dagat. Gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it para hindi naman masayang. Patuloy namang binabantayan ng Marikina River na itinaas sa first alarm nang umabot sa 15 meters pasado 1:00 ng hapon kanina. Pero unti-unti ring bumalik sa normal level kalaunan. Habang ang Lamesa Dam umabot sa critical level na 80 meters kaninang 9:00 ng umaga. Bahagyayang bumaba pero nanatili sa alert level 3 pasado 6:00 ng gabi ayon sa Quezon City DRRMC. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi